Walang sino man ang gagawa ng ginawa ng batang mahirap na iyon para sa sanggol ng milyonaryo. Ang nangyari pagkatapos ay nakagugulat. Ang unang sinag ng araw ay bahagyang sumilip sa mga bintana ng malaking bahay nang bumangon si Elias. Ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa sa hangin. Kagabi lamang, natanggap niya ang balitang hirap pa rin siyang paniwalaan. Namatay ang kanyang asawa bigla habang bumibisita sa ina sa ibang lungsod. Simula noon ang bahay ay naging parang libingan ng mga alaala. Ang amoy nito ay nananatili sa mga damit, sa mga kurtina at maging sa kanyang mga kamay. Sa kuna, nagsimulang umiyak ang maliit na si Noam. Lumakad si Elias papunta sa silid at binuhat ang sanggol, sinusubukang patahanin ito gamit ang paos na tinig. Ayos lang anak, narito ang papa. Ang sanggol, na walang kamalay-malay sa trahedya, ay humawak sa mukha ng ama gamit ang munting palad nito na para bang sinasabing huwag siyang umiyak. Huminga ng malalim si Elias at bumulong, "Lalaki kang, alam kung gaano ka kamahal ng nanay mo." Habang karga ang sanggol, tumawid siya sa pasilyo at pumasok sa kwartong may mga nakabukas pang maleta. Nilagay niya ang mga natitirang damit, ang laso ng buhok ng asawa at ang maliit na litrato nilang magkasama. Madilim ang paligid, tanging ang maputlang liwanag ng umaga ang pumapasok sa mga siwang ng bintana. Lumitaw sa pinto si Hana, ang yaya, na namumula ang mga mata sa kakaiyak. Tinangka nitong magtanong kung kailangan niya ng tulong, ngunit sumagot si Elias na siya na ang bahala. Iyan ang gusto niya. Sinabi niyang dapat matutunan kong alagaan siya nang hindi umaasa sa iba. Tumango si Hana ng tahimik at lumayo. Nauunawaan na ang paglalakbay na iyon ay higit pa sa isang pamamaalam. Iyon ay ang pagsisikap ni Elias na tuparin ang isang pangako na walang ibang nakarinig. Ginugol niya ang araw sa pag-aayos ng mga dokumento at damit ng sanggol. Paminsan-minsan ay natitigilan siya sa gitna ng ginagawa, nakatitig lang sa walang laman na pasilyo. Sa tanghali, umupo siya sa mesa ngunit hindi makakain. Ang tunog ng mga ibon sa labas ay nagpapaalala sa kanya kung paano kinakantahan ng asawa si Noam para matulog. Tumayo siya, binuhat ang sanggol at lumabas sa hardin. Tinitingnan ng bata ang mga bulaklak, aliw na aliw at ngumiti. Mahinang bumulong si Elias, "Ikaw na lang ang natira sa akin at gagawin ko ang lahat para hindi ka magkulang." Nang magsimulang lumubog ang araw, pinatulog niya ang sanggol at nagtungo sa kwartong naroon ang larawan ng asawa. Ang gintong balangkas ng larawan ay kumikislap sa mapulang liwanag ng dapit hapon. Lumuhod si Elias sa harap ng larawan, hinaplos ang mukha nitong iginuhit sa pintura. "Pakiramdam ko nandito ka pa rin," sabi niya sa nanginginig na tinig. "Bukas ay magpapaalam ako, pero nangangako akong hindi kailanman mararamdaman ng anak natin ang kakulangan ng pagmamahal." Dumaloy ang mga luha nang hindi niya mapigilan. Nanatili siyang ganon, hindi kumikilos, hanggang sa marinig ang ungol ng sanggol sa katabing kwarto. Dahan-dahan siyang tumayo at pinuntahan ito. Agad na natahimik ang bata at napangiti si Elias sa pagod. "Malakas ka tulad niya," mahina niyang sabi. "Ngayon isang sandaling pahinga. Upang maipagpatuloy naming maihatid ang mga ganitong nakaantig na kwento ng libre, hinihiling naming mag-iwan ka ng like at mag-subscribe sa channel. Sabihin sa mga komento mula sa ang lungsod mo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy tayo sa kwento." Habang sinusubukan ng milyonaryo na buuin muli ang mga piraso ng kanyang buhay, ilang kalye lamang ang layo roon. Iba ngunit hindi rin gaanong magaan ang simula ng araw ni Maika at Miriam. Ang bahay nila ay yari sa putik at kahoy, maliit at mainit, at ang sahig ay natatakpan ng dayami. Ang amoy ng kumukulong pulot sa kalan ay kumalat sa hangin. Maingat na hinahalo ni Miriam ang mga sangkap habang inaayos ng anak ang basket ng mga candy. "Mukhang magiging maganda ang benta ngayon, inay," sabi ng bata habang itinatali ang tela sa paligid ng basket. Ngumiti siya habang patuloy na hinahalo ang kutsara. "Basta bumalik ka bago lumubog ang araw at mag-ingat sa kanto." Masyadong nagmamadali ang mga tao. Lumabas si Mika sa kalsada. Masiglang tinatawag ang mga nagdaraan. "Matamis na pulot, gawang may pagmamahal." Ang ilan ay hindi siya pinapansin. Ang iba na may tinitingnan siya ng may awa. Gayunpaman, patuloy siyang nakangiti.
Paminsan-minsan, lumalapit sa kanya ang mga batang kapitbahay upang makipagkwentuhan at binibigyan niya sila ng piraso ng candy. Sinasabing balang araw ay magiging doktor siya at walang magkakasakit sa baryo. Sa hapon, na may kakaunting barya sa bulsa, nagtungo siya sa lokal na ospital. Kilala na siya roon ng mga nurse. Pinapayagan siyang maupo sa resepsyon at magbasa ng mga lumang magasin na iniwan ng mga bisita. Nabibighani siya sa bawat pahina. Nagbabasa siya tungkol sa sugat, lagnat at pangunang lunas. Bawat linya ay parang mahalagang aral. Pagbagsak ng gabi, bumalik si Mika sa bahay. Nakita niyang nananahi si Miriam sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampara. Tiningnan siya nito, pagod ngunit may lambing. Binuksan ng bata ang kamay at ipinakita ang mga barya. Hindi ko naubos ang lahat pero may natira kahit papaano. Ngumiti siya at sumagot, ang mahalaga ay sinubukan mo, anak. Pagkatapos kinuha ng bata ang maliit na palayok na luwad sa ilalim ng kama at nilagay ang mga barya roon. Iyon ang yaman ng pamilya. Itinatabi para sa pangarap nilang dalawa, ang araw na makapag-aaral si Mika para maging doktor. Makalipas ang ilang sandali, habang kumakain ng tinapay na may pulot, nagsimulang umubo si Miriam. Sa una ay mahina lamang, ngunit agad itong lumakas at halos mabulunan siya. Nataranta si Mika, tumayo at sumigaw, "Inay!" Hindi alam ang gagawin. Bigla niyang naalala ang mga nabasa sa magasin. Mabilis siyang pumwesto sa likod nito at ginaya ang mga galaw na nabasa. Umubo muli si Miriam at lumabas ang piraso ng tinapay. Bumagsak siya sa tuhod, hinihingal, habang umiiyak sa takot ang bata. Ayos lang, sabi niya nang makabawi ng hininga. Mahigpit niyang niyakap ang anak at ito'y nanginginig pa. Akala ko mawawala ka na, bulong ng bata. Tinitigan siya ni Miriam sa mga mata at sumagot, "Si Diyos ang nagligtas sa akin sa pamamagitan mo." Ang dalawa ay nanatiling tahimik ng ilang sandali, magkahawak lang sa yakap. Tumingin si Mika sa palayok na luwad at ngumiti. Mas tiwala ngayon kaysa dati. Isang araw mag-aaral talaga ako, inay. Gusto kong malaman ang lahat ng nalalaman ng mga doktor. Gusto kong tumulong sa mga tao. Hinaplos ni Miriam ang buhok niya at sumagot na may titig na puno ng pananampalataya. Makakaya mo, anak. Sapagkat nananahan ng Diyos sa mga pusong marunong maglingkod. Kinagabihan ding iyon, habang tinatapos ni Miriam ang pananahi at natutulog ang anak, may kumatok sa pinto. Isang mensahero ang nagdala ng sulat mula sa ibang lungsod. Galing iyon kay Jonas, ama ni Mika, na matagal nang nahiwalay kay Miriam. Maikli lang ang sulat. Sinasabi nitong gusto niyang makita silang mag-ina. Magpapadala siya ng mga tiket sa eroplano para sa kanila. At nagbago na raw siya, gusto niyang magsimulang muli. Tumahimik si Miriam, hawak ang papel sa kanyang mga kamay. Bumalik sa isip niya ang mga alaala noong marahas pa itong lalaki at muntik na niyang puniti ng sulat. Ngunit nagtanong si Mika na puno ng kuryosidad, "Ano po ang sabi, inay?" Maingat siyang sumagot, "Gusto tayong makita ng iyong ama." Sabi niya nais niyang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Natuwa ang bata. "Baka nga nagbago na siya. Pwede tayong pumunta, inay, kahit sandali lang." Tiningnan siya ni Miriam, hati sa takot at pagmamahal. Pagkaraan ng ilang saglit, napabuntong hininga siya at sinabi, "Sige, kung yan ang gusto mo, pupunta tayo." Sa bahay ni Elias, nananatiling nakasindi ang lampara na tumatanglaw sa larawan ng kanyang asawa. Pinagmamasdan niya ang natutulog na sanggol at bumulong, "Bukas, mahal ko. Bukas ay araw ng pamamaalam." Pasikat pa lang ang araw nang dumating sina Miriam at Micah sa paliparan. Unang beses nilang makita ang ganoong kalaking lugar. Ang mga pader na salamin ay kumikislap sa gintong liwanag ng umaga at ang tunog ng mga boses, hakbang at mga maleta ay umuugong sa paligid. Maingat na inoobserbahan ni Mika ang lahat, namamangha. "Dito ba natutulog ang mga bakal na ibon, inay?" Tanong niya habang nakangiti at sumagot si Miriam habang pilit itinatago ang kaba. "Oo, anak, at ngayon lilipad tayo kasama ng isa sa kanila." Malambing ang kanyang tinig ngunit halata ang takot. May dala siyang maliit na telang bag at mahigpit na hawak ang tiket. Habang naglalakad patungo sa lugar ng sakayan, nakadungaw si Mika sa mga bintana. Pinagmamasdan ng mga eroplanong nakahinto, malalaki,
May mga taong pumapasok at lumalabas na tila karaniwan lang iyon. Ang laki, inay. Bulalas niya sa paghanga. Hinila siya ni Miriam ng marahan. Manatili ka lang sa tabi ko. Ayokong mawala ka. Pagdating nila sa nakatalagang upuan, naupo sila sa gitna ng hanay. Sa tabi nila may isang lalaking mukhang pagod na inaayos ang kumot ng isang sanggol. Si Elias iyon, ang milyonaryo. Nakarga si Noam, ang kanyang anak, na naglalaro ng piraso ng tela sa pagitan ng mga kamay. Tahimik na pinagmamasdan ni Mika ang eksena. Ngumiti ang sanggol at tinitigan siya ni Elias na may tahimik na lambing. Napansin ni Miriam ang interes ng anak at bumulong. Huwag kang tumitig ng ganyan, Mika. Ayaw ng mayayamang tao na pinagmamasdan sila. Yumuko ang bata, ngunit hindi maalis sa isipan niya ang ngiti ng sanggol. Nagsimula ang biyahe at umalingaw-ngaw ang ugong ng mga makina. Umangat ang eroplano at napalitan ng mga ulap ang tanawin ng lupa. Tumitig si Mika sa bintana na panganga sa ganda. Parang totoong langit, inay. Bahagyang ngumiti si Miriam. Iisang langit iyan, anak, pero mula sa ibang pananaw. Lumipas ang ilang oras na payapa ang paglipad. Sinusubukan ni Elias na aliwin ang sanggol, inaalog ito at binubulungan ng mga salitang walang ibang nakaririnig. Paminsan-minsan ay nakatitig siya sa labas ng bintana. Tila malayo ang isip, iniisip ang asawa niyang hindi na babalik kailanman. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan siya ni Micah, nararamdaman ang bigat ng lungkot kahit hindi lubos na uunawaan. Biglang ang mahihinang halakhak ng bata ay napalitan ng mahinang iyak. Nagsimulang magigting ang katawan ng sanggol, umuubo. Nabigla si Elias at agad tumayo. Noam, huminga ka, anak. Huminga ka. Sigaw niya habang pinapakalma ito. Unti-unting nawawala ang kulay ng sanggol. Nagmamadaling lumapit ang mga tagapaglingkod sa eroplano at tinanong ng isa, "May doktor ba rito? Kailangan namin ng tulong. May doktor ba sa eroplano?" Sigaw niya sa pagkataranta. Walang sumagot. Naging nakakabingi ang katahimikan sa loob ng eroplano. Pilit pa ring inaalog ni Elias ang sanggol, ngunit nananatiling walang lakas ito. Ramdam ni Micah ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Bumalik sa isip niya ang mga larawang nakita sa mga magasin at alam niya ang dapat gawin. Tiningnan niya ang ina, balisa. "Inay, alam ko kung ano ang nangyayari sa kanya. Kaya kong tumulong." Mahina, ngunit matatag niyang sabi. Hinawakan siya ni Miriam sa braso. "Takot." "Hindi, Mika. Delikado yan. Dito ka lang." Nagpilit ang bata. Kapag walang gumawa, mamamatay ang sanggol. Lumabas ang mga salita mula sa kanya na puno ng pagkaapurahan. Nakita niyang wala ng ibang kumikilos at ang desperasyon sa mukha ng lalaki, kaya tumayo siya at lumapit sa pasilyo. Sinubukan siyang pigilan ng mga tagapaglingkod. "Bumalik ka sa upuan mo, bata," sabi ng isa. Ngunit nakita siya ni Elias at sa matinding takot ay sumigaw. "Hayaan ninyo siya. Kung may alam siya, hayaang subukan." Lumuhod si Mika sa harap ng sanggol. Nanginginig ang mga kamay, sinusubukang alalahanin ang mga hakbang. Hindi siya humihinga ng maayos, bulong niya sa sarili, at sinimulan ang mga hakbang na nabasa niya sa mga magasin ng ospital. Maingat niyang pinisil ang dibdib ng sanggol, halinhinang may maliliit na paghinga. Parang huminto ang oras. Pinagmamasdan ni Miriam mula sa upuan, umiiyak at pabulong na nagdarasal. Bigla umubo ang sanggol, 1 beses, 2 beses, at pagkatapos ay isang mahinang iyak. Agad siyang binuhat ni Elias, luhang puno ng ginhawa. "Anak ko, humihinga na ang anak ko." Ulit-ulit niyang sabi, habang si Noam ay gumalaw at ilang sandali pa, tumawa ng mahina na parang walang nangyari. Nagsimulang pumalakpak ang mga pasahero. Ang ilan ay tumayo, ang iba ay tahimik na umiiyak. Nanatiling nakatulala si Micah, hindi makapaniwala sa kanyang nagawa. Tinitigan ni Elias ang bata na parabang nakakita siya ng himala. "Anong ginawa mo?" tanong niya na nanginginig ang tinig. Mahinang sumagot ang bata. "Nabasa ko sa mga magasin sa ospital. Sinubukan ko lang tandaan kung ano ang ginagawa ng mga doktor." Umiling si Elias, halatang emosyonal. "Iniligtas mo ang anak ko. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan." Ang sanggol, na nasa kandungan pa rin ng ama, ay tumingin kay Micah at ngumiti, iniunat ang mga kamay na parabang gustong haplusin ang mukha ng bata. Ngumiti rin si Elias, may mga luha sa mga mata. Lumapit ang mga flight attendant,
sinuri ang sanggol at kinumpirmang maayos na ito. Lubos na nagbago ang pakiramdam sa loob ng eroplano. Napalitan ng ginhawa at pasasalamat ang takot. Patuloy na tinitigan ni Elias ang bata, na para bang gustong tandaan ang bawat detalye ng kanyang mukha. "Ano ang pangalan mo, bata?" tanong niya. "Micah," sagot nito habang nakayuko. "Micah, hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa amin. Isa kang pagpapala." Kinuha ni Elias ang isang maliit na card mula sa bulsa ng kanyang coat at iniabot sa bata. "Gusto kong hanapin mo ako bukas. Kailangan kong dumalo sa libing ng ina ng anak ko ngayon, pero gusto kong makausap ka pagkatapos." Hindi malaman ni Miriam kung ano ang sasabihin, kaya tumango na lang siya. Dinugtungan ni Elias, "Ipinapangako kong magkikita pa tayo." Bumalik si Micah sa kanyang upuan, mabilis ang tibok ng puso. Niyakap siya ng ina, labis na emosyonal. "Napakatapang mo, anak." Mahinang sagot niya, "Ginawa ko lang kung ano ang tama, ina. Alam kong hindi papayag ang Diyos na mamatay ang sanggol." Pinagmasdan sila ni Elias ng ilang sandali hanggang sa muling makatulog ang sanggol. Hinaplos niya ang buhok ng anak at bumulong. Ipinagmamalaki kanya, "Mahal ko." Tahimik ang natitirang bahagi ng biyahe. May kakaibang kapayapaan sa himpapawid. Nagbalikan sa kanilang mga usapan ang mga pasahero. Ngunit paminsan-minsan ay tumitingin kay Micah, ang batang nagligtas ng buhay, na para bang may nakita silang higit pa sa edad nito, isang bagay na nagpapaalala ng pananampalataya. Nang magsimulang bumaba ang eroplano, hinawakan ni Miriam ang kamay ng anak at bumulong. "Hindi ko akalaing makakakita ako ng ganitong pangyayari." Ngumiti siya, pagod ngunit masaya. "Ako rin, ina. Sa tingin ko pinaalala lang ni Diyos ang lahat sa tamang oras." Dahan-dahang lumapag ang eroplano at tumayo si Elias habang karga ang sanggol na ngayoy tahimik na. Bago umalis, tumingin siya kay Micah at sinabi, "Tandaan mo ang sinabi ko." Bukas, tumango ang bata at itinago ang card na parang kayamanang hindi mapapalitan. Tahimik na nagpasalamat si Miriam sa Diyos para sa sandaling iyon. Pagbukas ng mga pinto at nagsimulang bumaba ang mga pasahero, nagkatinginan ang milyonaryo at ang bata sa huling pagkakataon. Isang simpleng tinginan lamang, ngunit puno ng kahulugan at pareho nilang alam na iyon pa lang ang simula. Marami pang mangyayari. Ang sementeryo ay nasa tuktok ng isang burol, napapaligiran ng matatandang puno ng olibo na bahagyang sumasayaw sa hangin. Dumating si Elias, karga ang sanggol, kasama ang ilang kamag-anak. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng lupang hinuhukay, kaluskos ng mga dahon, at pigil na iyak ng ilan ang maririnig. Inilapag ang kabaong sa lupa at nakatitig si Elias dito, na parang umaasang hihinga pa itong muli. Ang sanggol sa kanyang kandungan ay tahimik lang na nagmamasid. Walang kamalay-malay sa bigat ng sandaling iyon. Nang matapos ang pari sa huling panalangin, lumuhod si Elias, mahigpit na hawak ang anak. "Mas mahal ka niya kaysa sa sarili niyang buhay," bulong niya. "At mabubuhay ako para ipakilala sa iyo kung sino siya." Sa isang iglap, iniunat ng sanggol ang kamay, hinaplos ang mukha ng ama, at kumawala ng maikling tawa, banayad at matamis, na agad sumira sa bigat ng katahimikan. May kakaibang naramdaman si Elias na parang ang halakhak na iyon ay nagmula sa mas malalim na dako kaysa sa mundong nakikita. "Nararamdaman mo rin yan, di ba?" Mahinang sabi niya, halos paos. Nandito siya. Niyakap niya ang anak ng mahigpit at huminga ng malalim. "Ipinapangako kong magsisimula akong muli, pero ngayon may dangal. Palalakihin kita gaya ng gusto niya." Natapos ang libing at unti-unting nagsialisan ang mga kamag-anak, ngunit nanatili si Elias sa tabi ng puntod hanggang sa huli. Nang tuluyang umalis, tila gumaan ang kanyang loob, na parang iniwan niya roon ang bigat ng kanyang pagkakasala. Bumalik siya sa payak na hotel kung saan siya nakatira pansamantala, pagod na pagod, karga pa rin ang natutulog na sanggol. Umupo siya sa kama at matagal na tinitigan ng bata, iniisip si Micah. "Niligtas ako ng batang iyon sa sarili kong kadiliman," bulong niya. Marahil ipinadala siya ng Diyos para ipaalala sa akin na may kabutihan pa rin sa mundong ito. Habang nakahanap si Elias ng kaunting ginhawa sa gitna ng sakit sa kabilang dako ng lungsod, ay ibang kwento ang nagaganap. Dumating sina Miriam at Micah sa bahay ni Jonas sa dapit hapon. Isang payak na bahay na gawa sa ladrilo,
mas matibay kaysa sa kanilang dating tinitirhan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumitaw si Jonas, dala ang parehong malamig na tingin na matagal nang kilala ni Miriam. "Kaya talagang dumating kayo," sabi nito ng walang emosyon. Maayos na sumagot si Miriam, pilit pinapakalma ang tinig. Gusto lang niyang makita ang ama niya. "Inisip kong makatarungan iyon." Umiling si Jonas at binuksan ang pinto upang makapasok sila. Nakahanda na ang mesa at ang amoy ng lutong bahay ay bumabalot sa paligid. Ngunit malamig ang hangin ng gabi. Habang kumakain, ikinuwento ni Miriam ang biyahe, ang nangyari sa eroplano at ang sandaling nagkasakit ang sanggol ng milyonaryo. Tahimik lang na nakikinig si Jonas ni hindi tumitingin sa kanya. Nang mabanggit ni Mika ang card na ibinigay ng lalaki, ibinagsak ng ama ang kubyerto sa plato. "Isang milyonaryo ang nagbigay sa iyo ng card?" tanong niyang matalim. Mapayapang sagot ni Miriam. Nagpasalamat lang siya kay Mika sa pagtulong sa anak niya. Wala nang iba. Natawa si Jonas ng may panunuya. "Pasasalamat daw." "Oo nga naman. At dapat ba akong maniwala na ang isang mayaman ay interesado sa inyo dahil lang sa kabaitan?" Nanatiling kalmado si Miriam, ngunit lalong tumitindi ang tono ni Jonas. "Jonas, huwag mong sabihin yan sa harap ng anak mo. Mabuti lang ang ginawa niya." Ipinulupot ni Jonas ang kanyang mga braso at tinitigan ang bata. "At anong ipinangako sa iyo ng lalaking yon, ha? Pera, regalo? O gusto mo na ngayong palitan ang tatay mong mahirap ng isang tatay na mayaman?" Yumuko si Micah, takot at naguguluhan. "Sinabi lang po niya na gusto niyang makipag-usap, tatay." Tumayo si Jonas mula sa mesa, galit na sumigaw. "Huwag mo akong tawaging tatay matapos mong ipahiya ang tahanang ito." Tumayo rin si Miriam, pilit siyang pinipigilan. "Pakiusap, tigilan mo na, natatakot na siya." Tinitigan siya ni Jonas nang may matagal ng galit na halong selos. "Hindi ka talaga nagbago. Lagi kang naghahanap ng paraan para mapalapit sa mga taong mas may kaya kaysa sayo. Dapat alam ko na ang biyahe na ito isa lang palusot." Umurong si Miriam ng isang hakbang, hawak ang anak. "Ayoko nang makipagtalo. Kung yan ang iniisip mo, manatili ka sa galit mo. Nandito lang ako dahil gusto ni Micah na makita ka." Itinuro ni Jonas ang pinto at sumigaw. "Kung ganon, lumayas kayong dalawa at huwag na kayong babalik para magpanggap na may pamilya pa rito." Kinuha ni Miriam ang bag, sinusubukang panatilihin ang dignidad. Si Micah, tahimik at malungkot, ay nakatingin sa ama na halos hindi niya na makilala. Hindi niya maunawaan kung paano nagiging galit ang pagmamahal sa isang iglap. Paglabas nila, sinakop na ng gabi ang mga lansangan. Ang mahihinang ilaw mula sa mga bahay ay nagbibigay ng mapusyaw na dilaw sa alikabok na hinahampas ng hangin. Naglakad silang mag-ina ng walang tiyak na patutunguhan, habang ang tunog ng kanilang mga hakbang ay humahalo sa impit na iyak ni Miriam. "Ama mo pa rin siya," mahina niyang sabi. Pilit pinapalakas ang loob ng anak kahit nanginginig na ang tinig. Matigas ang sagot ni Micah. Ang isang ama ay hindi nagtataboy ng anak sa gitna ng gabi. Naglakad sila ng malayo hanggang biglang huminto si Mika at ipinasok ang kamay sa bulsa. Inilabas niya ang card na ibinigay sa kanya ng milyonaryo. "Inay, baka pwede siyang tumulong. Sinabi niyang tumawag ako kung sakaling kailanganin." Nag-aatubili si Miriam. "Ayokong magmukhang namamalimos, Micah. Sapat na ang kahihiyan natin ngayong araw." Nagsumamo ang bata. "Hindi ito tungkol sa pera. Sinabi niyang gusto lang niyang makipag-usap at ngayon wala na tayong matutuluyan." Nakakita sila ng pampublikong telepono sa kanto. Amoy kalawang at alikabok ang loob ng kubol. Binilang ni Miriam ang kakaunting bariyang natira at tinitigan ng anak. Sana tama ang desisyon na ito. Ikinamada ni Mika ang mga kamay niyang nanginginig at itinipa ang numero. Sa kabilang linya, isang malalim na tinig ang sumagot. "Hello?" Huminga ng malalim si Mika. "Ako po ito, yung batang nasa eroplano." May sumunod na mahabang katahimikan bago marinig ang tinig na may halong gulat at damdamin. "Mika, totoo bang ikaw yan?" tanong ni Elias. "Opo, Ginoo. Pasensya na sa abala. Ako at ang nanay ko, wala po kaming matutuluyan ngayong gabi." Tumahimik si Elias sandali. "Nasaan kayo ngayon?" tanong niya agad. Ipinaliwanag ni Mika ang pangalan ng kalye at biglang tumayo si Elias, hawak pa ang sanggol na mahimbing na natutulog sa kuna. "Makinig kayo, huwag kayong aalis diyan.
Magpapadala ako agad ng sasakyan. Dadalhin kayo ng driver sa isang restaurant. Nandun ako, pangako hindi ito magtatagal. Narinig ni Miriam ang bahagi ng usapan at lumapit. Sino ang kausap mo, Mika? Sagot ng bata, yung lalaki sa eroplano, inay. Tutulungan niya tayo. Pagkababa ng telepono, tinawag ni Elias ang receptionist ng hotel at mabilis na ipinaliwanag ang sitwasyon. Agad namang nagboluntaryo ang lalaki na tumawag ng mapagkakatiwalaang trooper. Ilang minuto lang, isang itim na kotse na ang bumabaybay sa kalsadang may mga ilaw, patungo sa mahirap na baryo. Samantala, si Miriam at Micah ay nakasandal sa pader ng telephone booth, pagod at nababalisa. Malamig ang hangin ng gabi, ngunit may kakaunting ginhawa sa pag-asang unti-unting sumisibol. Tiningnan ni Miriam ang anak at mahina niyang sinabi, baka inilagay ng Diyos ang lalaking iyon sa ating landas dahil may dahilan. Mahigpit na hinawakan ni Micah ang card at tumugon, naniniwala rin ako, inay. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang mga ilaw ng kotse at huminto sa tapat nila. Ibinalik ng driver ang bintana at nagtanong, kayo po ba si Ginang Miriam at ang batang si Micah? Tumango si Miriam at magalang na binuksan ng lalaki ang pinto. Ipinadala ako ni Ginoong Elias para sunduin kayo. Naghihintay siya sa isang restoran malapit dito. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang payak, ngunit maliwanag na restoran. Sa loob naghihintay na si Elias, karga ang sanggol. Nang makita niya sina Miriam at Micah na papasok, agad siyang tumayo, nakangiting parang nabunutan ng tinik. Masaya akong nakarating kayo ng maayos, sabi niya, sabay turo sa upuan. Dinalhan sila ng waiter ng tinapay at tubig, at ilang sandali ay katahimikan ang bumalot sa mesa bago muling nagsalita si Elias, taus-puso, hindi ako makatulog mula noong biyahe. Ang ginawa ng anak mo, walang kapalit iyon. Iniligtas niya ang natitirang bahagi ng buhay ko. Yumuko si Miriam, hindi alam kung ano ang isasagot. Si Mika na may nakatitig lamang sa sanggol, na nakilala siya agad at iniunat ang maliliit na kamay. Bumubulong ng masasayang tunog. Ngumiti si Elias at nagsabi, naalala ka niya. Parang nararamdaman niyang may utang na loob siya sa'yo. Mahinang tugon ni Micah, wala po siyang utang sa akin. Gusto ko lang po siyang gumaling. Umiling si Elias, humahanga. Magsalita ka na parang higit pa sa edad mo. Dumating ang pagkain, mga simpleng putahe, ngunit masarap at sagana. Nagpasalamat si Miriam at sa unang pagkakataon, bahagyang kumalma. Napansin iyon ni Elias at sinimula ng isang magaan na pag-uusap. Kwentuhan ninyo ako tungkol sa inyo. Gusto kong makilala ang mga taong inilagay ng Diyos sa buhay ko ng ganito. Huminga ng malalim si Miriam at nagsimula. Isinalaysay niya ang tungkol sa kanilang maliit na bahay na putik, sa mga gabing ginugol sa pananahi, sa mga matamis na ibinebenta ng anak sa kalsada, at sa pangarap niyang bigyan ito ng mas magandang kinabukasan. Ikinuwento rin niya na minsang tinulungan sila ng ama ng bata, ngunit nanaig ang selos at galit. Hindi pa niya nauunawaan na ang pagmamahal ng anak ay hindi binibili, kundi binubuo, sabi niyang malungkot. Tahimik na nakinig si Elias sa lahat, maingat sa bawat salitang binibigkas ni Miriam. Nang siya'y matapos, sumagot siya na may nanginginig na tinig. Kahanga-hanga ang paraan mo ng pagharap sa paghihirap, parang payapa ka pa rin. Ako, sa kabila ng lahat ng meron ako, hindi ko pa natagpuan ang ganyang kapayapaan. Kamakailan lang namatay ang asawa ko. Naglakbay siya upang dalawin ang ina, pero bigla siyang nagkasakit. Hindi ko man lang siya nakasamang magpaalam. Tiningnan siya ni Miriam na may malasakit at tumugon. Ang sakit ng pagkawala ay hindi nawawala, pero ang pagmamahal na naiwan ang nagtuturo kung paano magpatuloy. Tumango si Elias, palihim na pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Ang sanggol na nasa kanyang kandungan ay nagsimulang bumubulong at tinatangkang abutin ang basket na dala ni Mika. Binuksan ito ng bata at ipinakita ang ilang matamis na tinupi sa papel. Gawa po ito ni inay, paliwanag niya. Ngumiti si Elias at hinikayat, hayaan mo siyang kumuha ng isa. Hinawakan ng sanggol ang candy gamit ang dalawang kamay, isinubo ito at nang malasahan ng tamis ay biglang tumawa ng malakas. Ang tawa ay kumalat sa paligid at napatawa silang tatlo. Sa ilang sandali nawala ang kirot at bigat ng mga nakaraang linggo. Ngumiti si Miriam at sabi, mukhang gusto niya. Sumagot si Elias, sa tingin ko nga, lagi niyang sinasabi ng asawa ko na
Ang tawa ng bata ay tunog na pinakamalapit sa langit. Nagpatuloy ang hapunan sa tahimik na pag-uusap, pagbabahagi ng mga alaala at pag-amin. Isinalaysay ni Elias na kahit siya'y mayaman, naging bihag siya ng sarili niyang trabaho at napalayo sa mga tao. Ang kamatayan niya ang nagpamulat sa akin na walang halaga ang lahat ng naipon ko kung walang pag-ibig. Ang sanggol lang ang dahilan kung bakit ako nakatayo pa, sabi niya habang nakatingin sa anak na mahimbing na natutulog. Tumango si Miriam nang walang imik at si Micah habang pinagmamasdan ng lalaki sa kanyang harapan ay nakaramdam ng isang bagay na hindi pa niya nakita sa isang mayaman, kababaang loob. Nang matapos silang kumain, tinawag ni Elias ang tagapagsilbi at humiling ng bayarin. Bago sila tumayo, tinitigan niya si Miriam ng matatag. Gusto kong tulungan kayo, hindi dahil sa awa, kundi bilang pasasalamat. Wala kayong matutuluyan ngayong gabi at hindi tama iyon. Tinangka niyang tumanggi. Sobra na po ang nagawa ninyo, ayaw naming maging pabigat. Maingat siyang pinutol ni Elias. Hindi ito kawanggawa. Ito lang ang pinakamaliit na magagawa ko. Tumuloy kayo sa hotel na tinutuluyan ko. Ipinahanda ko na ang isang silid. Tiningnan ni Miriam si Micah at ang bata, pagod na at sabik makapagpahinga, ay pabulong na nagsabi, "Pakiusap, inay." Kaya't tumango siya bilang pagsang-ayon. Kinagabihan, dinala sila ng pinagkakatiwalaang empleyado ni Elias sa hotel. Ang silid ay simple ngunit malinis at maaliwalas. May malaking kama, bagong tuwalya at pagkaing nakahain sa mesa. Tumigil si Miriam sandali, pinagmamasdan ng paligid. "Hindi pa ako nakatulog sa ganitong lugar," sabi niya ng mahina. Sumagot si Micah, "Baka ito na ang simula ng bago." Umupo siya sa kama, hinawakan ang kamay ng anak at sinabi, "Huwag mong kalimutan ang natutunan mo ngayon. Ang kabaitan ay nagbubunga ng kabaitan." Habang naghahanda silang matulog, pinagmamasdan ni Elias ang sanggol na mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Nakakaramdam ng kapayapaang matagal nang nawala sa kanya. Iniisip niya ang mga salitang binitiwan ni Miriam, ang mga tawa ni Micah, at ang gaan ng presensya nilang mag-ina. Marahil mas malapit na pala ang bagong simula kaysa sa akala ko, bulong niya. Kinabukasan ng umaga, pumasok ang liwanag ng araw sa pagitan ng kurtina ng hotel at nagising ang sanggol na masigla. Nakita ni Elias sina Miriam at Micah sa lobby, handa nang bumiyahe. "Nakahanda na ang mga tiket pabalik," anunsyo niya, "at ihahatid ko kayo sa paliparan. May ilang bagay pa akong aasikasuhin dito, kaya hindi ako makakasama, pero gusto kong magpaalam ng personal." Nagpasalamat si Miriam ng taos-puso. "Wala na po kaming masasabi para suklian ang ginawa ninyo." Sumagot si Elias, "Sapat na ang pasasalamat ninyo." Ginagamit ng Diyos ang mga taong payak upang ipaalala sa iba kung ano ang tunay na mahalaga. Dinala sila ng kotse patungo sa paliparan. Tahimik ang biyahe, tanging ang tunog ng sanggol na naglalaro at ang mga matang puno ng emosyon ni Elias habang nakatingin sa bintana ang maririnig. Pagdating nila, bumaba siya at sinamahan ang mag-ina hanggang sa gate ng sakayan. Kinuha niya ang isang sobre mula sa bulsa at iniabot kay Micah. "Buksan mo lang ito kapag nasa eroplano ka na," sabi niya. "May laman itong makatutulong kahit kaunti at isang liham. Isinulat ko kung ano ang naramdaman ko mula noong unang araw na nagkita tayo. Kailangan ng mundo ng mga batang katulad mo, Micah." Maingat na hinawakan ng bata ang sobre, parang isang banal na bagay. Naantig si Miriam at tinangkang magsalita ngunit walang lumabas na salita. Bahagyang yumuko si Elias bilang tanda ng paggalang. "Hindi ako magpapaalam," wika niyang matatag. "Sigurado akong muli tayong magkikita." Nang tawagin ang kanilang sakayan, lumingon si Micah sa huling pagkakataon at kumaway. Ang sanggol, nasa mga bisig ng ama, ay kumaway din at tumawa ng masigla. Ngumiti si Elias, pakiramdam niya'y may nagbago sa loob niya. Pag-upo nila sa eroplano, maingat na binuksan ni Miriam at Micah ang sobre. May laman itong kaunting pera at isang sulat kamay na liham. Mahinang binasa ng bata, "Ipinapaalala mo sa akin na umiiral pa rin ang pananampalataya. Gamitin mo ito para mag-aral at sundin ang iyong layunin. Kailangan ng mundo ng mga taong nagpapagaling hindi lang sa katawan kundi pati sa pag-asa." Tahimik si Micah sandali, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Inay, ipinapangako ko, mag-aaral ako, magiging doktor ako."
Isang araw tutulong ako sa iba gaya ng pagtulong ko sa sanggol na iyon. Mahigpit siyang niyakap ni Miriam at ang tanging nasabi, "Alam kong magagawa mo, anak ko." Lumipas ang ilang linggo mula noong biyahe sa eroplano. Bumalik si Elias sa kanyang mansyon na karga ang sanggol, ngunit ang katahimikan ng lugar ay halos hindi niya matiis. Ang malalapad na pasilyo, ang makintab na marmol, at ang mga larawan sa pader ay tila nangungutya sa kanyang pag-iisa. Ang sanggol, ngayoy mas malusog at masigla, ay gumagapang sa karpet ng sala, tumatawa sa bawat kilos ng ama, ngunit kahit ang mga halakhak nito ay hindi kayang punan ang puwang na iniwan ng asawa. Madalas magpuyat si Elias, iniisip ang lahat ng nangyari. Lalo niyang naaalala ang batang nagligtas sa kanyang anak at ang ina nitong nagsalita ng may dignidad tungkol sa pananampalataya at tapang. Sa isang sandali, tumayo siya mula sa upuan at nagsabi ng malakas, "Ang babaeng iyon at ang batang iyon ay may taglay na wala sa bahay na ito. Ipinapaalala nila sa akin kung ano ang tunay na mabuhay." Buong determinasyon niyang sinulatan sila ng liham sa sariling kamay. Isinalaysay niya na hindi niya sila makalimutan at nais niyang muling magkita, hindi dahil sa utang na loob, kundi bilang pagkilala. Nagpakiusap siyang tanggapin nila ang kanyang paanyaya at ipinadala ang isang pinagkakatiwalaang tauhan upang sunduin sila. Makalipas ang ilang araw, huminto ang isang kotse sa harap ng maliit na bahay na putikang tirahan ni Miriam at Micah. Inabot ng driver ang liham at maingat itong binasa ni Miriam. "Gusto niya tayong makita ulit, ina. Sa palagay mo, dapat ba tayong pumunta?" Tanong ng bata. Puno ng pag-asa ang mga mata. Sandaling nag-alinlangan si Miriam. "Hindi ko alam kung tama. Sobra na ang naitulong niya sa atin. Ayokong magmukhang humihingi pa tayo ng biyaya, pero ayokong lumabas na walang utang na loob." Iginiit ni Micah, "Baka gusto lang niyang personal na magpasalamat at sabi mo nga, ang pasasalamat ay tungkulin din." Saglit na nag-isip si Miriam at tumango. "Sige, pupunta tayo, ngunit dala ang malinis na puso." Ilang oras ang itinagal ng biyahe patungo sa mansyon. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng mga tarangkahan, natahimik si Miriam. Napakalaki ng lugar, napapaligiran ng mga hardin at estatwa. Namamangha si Micah, sinusubukang maunawaan kung paano nabubuhay ang isang tao sa ganitong kaluwagan. Lumitaw si Elias sa tuktok ng hagdan. Karga ang sanggol, may tapat ng ngiti sa mukha. Bumaba siya upang salubungin sila. "Akala ko hindi na kayo darating," wika niyang may ginhawa. Mapagkumbabang tugon ni Miriam, "Nag-alala akong baka makaabala kami." Umiling si Elias at sinabing, "Hindi kayo kailanman abala. Mula nang pumanaw ang asawa ko, nawala ang sigla ng bahay na ito. Sa tingin ko, maibabalik ng presensya ninyo ang buhay na minsang nawala rito." Yumuko si Miriam, nahihiya. "Hindi ko matatanggap ang kawanggawa, Ginoo. Sapat na ang nagawa ninyo para sa amin." Lumapit si Elias at mariing tugon, "Hindi ito kawanggawa, ito ay pakikipagkapwa. Kailangan ko ng mabubuting tao sa paligid, tunay na tao. At ganoon kayo." Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang nais niyang mangyari. Inalok niya si Miriam ng marangal na trabaho bilang tagapamahala ng kusina at pananahi ng bahay. Sinabi niyang magiging makatarungan ng sahod at maaari silang manirahan doon kung nanaisin. Nagulat si Miriam, napatingin sa anak at saka sa lalaki. "Hindi ko alam ang isasagot," sabi niya, at dinugtungan ni Elias, "Sabihin mong oo. Pareho tayong kailangang magsimulang muli." Pagharap kay Micah, seryoso niyang sinabi, "At ikaw naman, gusto kong mag-aral ka sa pinakamagagandang paaralan. Naayos ko na ang lahat. Kapag nakapagtapos ka, ako ang magbabayad sa pag-aaral mo sa medisina." Napamulagat ang bata. "Gagawin ninyo yon para sa akin?" Ngumiti si Elias at sumagot, "Ginawa mo na ang higit pa kaysa naiisip mo. Iniligtas mo ang anak ko at itinuro mo sa akin ang kahulugan ng pananampalataya. Ang pinakamaliit na magagawa ko ay tulungan kang marating ang iyong tadhana." Namutla ang mga mata ni Micah habang sinasabi, "Gusto kong maging pediatrisyan. Napagtanto ko iyon noong araw na yon sa eroplano. Gusto kong alagaan ang mga bata gaya ng ginawa ko sa anak ninyo." Ipinatong ni Elias ang kamay sa kanyang balikat at sinabing, "Kung ganon,
magiging pinakamahusay na pediatrician ka sa bansang ito. Iba ang sumunod na mga araw sa nakasanayan ni Miriam at Micah. Ang bahay na dati malamig ay napuno ng galaw at sigla. Ginugugol ni Miriam ang mga araw sa kusina, naghahanda ng mga simpleng pagkain na hindi pa natitikman ng milyonaryo. Ganito pala ang tinapay na may tunay na lasa, sabi ni Elias na natatawa habang kumakain. Sa gabi madalas silang magsama-sama sa beranda habang natutulog ang sanggol sa kandungan ni Miriam. Nagkukwento si Elias tungkol sa kanyang asawa at si Miriam naman ay nagsasalita tungkol sa pananampalataya at pagsisikap. Nakaupo sa pagitan nila, tahimik na nakikinig si Micah, iniukit sa isip ang bawat salita. Sa paglipas ng panahon, nagsimula na ang bata sa isang magandang paaralan malapit doon. Si Elias ang naghahatid at sumusundo kapag may oras. Mag-aral ka ng buong puso, Mika, sabi niya sa daan. Ang kaalaman ang tanging yaman na walang makakakuha sa iyo. Tugon ng bata. Pangako, gagalangin ko ang lahat ng ginagawa ninyo para sa amin. Sa hapon, tinutulungan niya si Elias sa pag-aalaga kay Noam. Ang sanggol na ngayon ay lumalaking malusog at masayahin. Hindi siya umaalis sa tabi mo, biro ni Elias, habang pinagmamasdan silang naglalaro sa hardin. Ngumiti si Mika. Siguro inaampon niya ako araw-araw. Unti-unti ang kanilang pagsasama ay naging mas malalim. Natagpuan ni Elias sa kasimplihan ng mag-ina ang lunas sa kanyang mga sugat. Si Miriam naman ay nakikitang sa kabila ng yaman ng lalaki, may bagay itong hinahanap na hindi mabibili ng salapi, kapayapaan. Isang gabi habang naghahapunan, sabi ni Miriam, alam ninyo kung ano ang pinakahinahangaan ko sa inyo, ang kakayahan ninyong ipakita ang pananampalataya ng walang takot. Ngumiti si Elias ng payapa at tumugon, matapos ang lahat ng pinagdaanan ko, naunawaan kong ang pananampalataya lang ang kayamanang hindi nadadala ng kamatayan. Lumipas ang mga taon. Lumaki si Micah, nag-aral, at natupad ang pangarap niyang maging doktor. Sina Elias at Miriam ay kasama niya sa bawat hakbang. Ang sanggol na minsang iniligtas niya ay isa ng malakas at masiglang binatilyo na tinatawag siyang kapatid. Isang araw, binuksan ni Micah ang isang maliit na klinikang pangkomunidad na itinayo sa tulong ng milyonaryo. Ang mga dingding na pininturahan ng puti ay pinalamutian ng mga guhit ng mga batang tinutulungan niya. Libre niyang ginagamot ang mga walang pambayad at tinuturuan silang alagaan ang kalusugan. Nang bumisita si Elias sa lugar sa unang pagkakataon, tahimik siyang tumingin sa paligid at nagsabi, tinupad mo ang pangako mo. Ginawa mong mas mabuting lugar ang mundong ito. Mapagkumbabang sagot ni Micah, binigyan ninyo ako ng pagkakataon, ginawa ko lang ang nararapat. Nang araw na iyon, matapos umalis ang huling pasyente, umupo si Micah sa mesa ng klinika at tumingin sa bintana. Dahan-dahang lumulubog ang araw at inalala niya ang sanggol, ang eroplano at ang lahat ng sumunod. Ngumiti siya, naalala ang sinabi noon ni Elias, kailangan ng mundo ng mga taong tulad mo. Ngayon niya lubos na nauunawaan ang kahulugan niyon. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang himalang nagsimula sa isang simpleng gawa ay hindi lamang nagligtas ng isang buhay, nagligtas ito ng dalawa. Salamat sa pagdating mo hanggang dito. Sa mundong puno ng sakit na madalas ay lumalampas ng tahimik, pinili mong makinig hanggang sa wakas. Kung tumimo sa iyo ang kwentong ito, mag-iwan ka ng iyong komento. Nakakatulong ito upang maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga tunay na kwento na karapat-dapat marinig. Ibahagi mo rin ito kung maaari. Maaring maliit na bagay, ngunit ang pagpapalaganap ng kwento ng pagbangon ay isa ring paraan ng pagpapalaganap ng pag-asa.